Hi sa mga nanonood ngayon. Naway nasa magandang kalagayan po ang buong pamilya natin. Lalo na sa ating mga bayani, mga OFW, kung saan man kayo ngayon, saan dako kayo ng mundo. Alam kong sinusubaybayan nyo ang aking channel. Marami pong salamat. Okay? Sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. And sa mga kadidiis, maisog na didiis na hindi natatakot kahit sinusupil ng gobyerno ang ating kalayaan na magpahayag sa ating mga damdamin. Okay, maraming salamat din po sa mga subscriber ko dyan sa umabot na po tayo dyan sa US at saka Netherlands. Thank you so much, lalo dyan sa my Germany. Thank you so much po. Thank you so much. Okay, I'm sure ito namang pag-uusapan natin ngayon, ipapakita natin na video. Kayo po ay, I'm pretty sure magugustuhan nyo ito dahil ito'y napaka-importante ngayon. Alam nyo po, ang latest po ngayon, isa pong kilalang celebrity, her name is Vivian Willis. Siya po ay lumantad na po at nananawagan ng BBM resign. So kailangan na po natin gumawa ng paraan. Ultimo artista ngayon, talagang ramdam ang panggigipit ng Administrasyong Marcos. Okay? So, kanina lang nagkaroon tayo ng Senate hearing tungkol po doon sa PDEA. Kung naalala po nyo, yung pong naipakita na isang PDEA agent na nag-leak ang isang documents na kung saan 2012 supposedly that would be the arrest or warrant of arrest of BBM and Maricel Soriano na nasasangkot po sila sa isang controversial no kapanahunan 2012, yun pong cocaine. Okay, so kanina po nagkaroon ng mainit na investigasyon at napunta sa pagtatalo, pati po ang mga taga-social media na hindi po nila naintindihan ang lahat dahil po si Senator Bato de la Rosa mismo na nag-investigate ay parang sabihin na natin na bad shot sa mga netizen habang pinapanood po siya ng mga Pilipino worldwide. Pero itong ipapakita natin na video, hindi po ito ay tungkol sa Senate hearing for kanina. Ito po ay exclusive na interview kay Miss Vivian Velez na lantaran na po siyang nananawagan ng BBM resign dahil ramdam na po pala ng mga celebrity o artista ng bansa nating Pilipinas ang administrasyong palpak ni Marcos. At para po natin masubaybayan, panoorin po natin tong video, kumbaga interview po ito ng SMNI kay Miss Vivian Velez. Okay? So ito po si Ma'am Vivian Velez, kung nakita mo, meron po siyang logo dyan na People Power. Natural. Dapat na po tayong magsilabasan. Ipakita na po natin ang ating galit sa demonyong administration na to. Okay, panoorin po natin si Ma'am Vivian Velez sa kanyang pahayag interview ng SMNI. Kumikibo. Pera ba ang umaandar dito sa ganito na ba 'yon? Pera na lang. Kaya nga merong kaming merong mga nagsasabi sa mga taong bayan na Filipino are not for sale. Yung People's Initiative, isa pa 'yan. 'Di ba yung People's Initiative, that is the only sa ating provisions kasi ng People's Initiative, dun sa ating Constitution, stands as a direct means for individuals like us to engage in the process of amending the Constitution. Tapos yun, inalis pa nila sa taong bayan. At hindi lang yon, ang nakakadismaya doon is meron pa tayong, the Senate investigated on that at si Senator Amy Marcos was saying na talagang meron silang
proof na may mga nabayaran para pumirma dito sa People's Initiative. Could you just imagine, ang daming constitutional rights, ang daming mga violations ng Constitution na ginagawa na nila. Lantaran yan, ha? Opo. Ma'am Vivian, kung ihahambing natin sa mga nakalipas na mga administrasyon, panahon ng Duterte, administration, Pinoy, GMA, mapapansin natin critical din yung media dyan. Laging nagbubusisi sa lahat ng mga ginagawang hakbang, no? Even sa panahon ng mga Duterte. Pero never nating narinig or nagkaroon talaga ng kumbaga panggigipit. Hinayaan lang dahil role din yan ng media para mabalanse po ang lahat. Napansin nyo ba na may ganun pa rin sa kasalukuyang administrasyon? And to think, kung ikukumpara mo yung mga nakalipas na administrasyon, sino ba ang tingin mo mas may mga nagawa pero binubusisi pa rin kaysa dun sa wala nang ginagawa, hindi rin binubusisi? Well, alam na natin yun kasi alam mo naman, ang social media is really one of those na talagang naririnig ang ating mga boses. Even the social media mismo, alam natin na merong nagkakaroon ng mga as we were saying, yung mga hindi kumbaga nagkakaroon ng mga trolls or avatars na tinatawag natin. So, nagkakaroon ng divisiveness sa mga taong bayan. At pagkatapos, yung susupilin mo pa yung taong bayan para magsalita. Hindi ko nakita yan sa ibang presidente. At lalong-lalo na sa nakaraang president natin, si Pangulong Duterte. Kaya nga nakikita natin yung disparity. Nakikita natin, nako-compare tuloy natin kasi nung si Duterte ang nakaupo, talagang wala siyang talagang sabihin, hindi, mag-rally kayo, karapatan ninyo yan. Kahit saan, pwede kayo mag-rally, no? Pagka sinasabi nga nila, ang permit, pag nagbigay ka ng application at hindi inaksyonan yan, that means, okay ka, mag-rally ka. Pero this is so different. Ibang-iba ngayon. Talagang, kumbaga, you're going through the process dahil may proseso naman at yun nga, parati kong sinasabi na constitutional rights natin, yung right to assembly, bakit talagang pinipigilan nila? I mean, of course, we're having a chilling effect kasi yun nangyari na nga sa Davao del Norte na suspend yung ating governor doon. Bakit? 'Di ba? Ang sinasabi nila, ang reason doon is because ayaw nila magkaroon ng isang assembly doon sa Davao del Norte. So, ang governor, si Kuyang Gov, ang tawag nila, he's an elected official. So how can they do that? Diba? How can they do that? So, yung sinasabi nilang case, sabihin na lang din for the sake of argument, na sinasabi nilang may case. Pero yung case na yun is 2014. Bakit ngayon lang kinakalkal sa mga baol ang mga issues ng mga LGUs? So may pattern, di ba? Opo. Sa isang consultative meeting sa Senado, kung saan naimbitahan yung kinatawan ng SMNI, si Senador Robin Hood Padilla yung nagpatawag nun. Mismo yung KDP ay inamin na ramdam nila yung chilling effect sa pangyayaring ganito. Though, sa kabila nito, parang hindi na naging critical din yung ibang media entity na noon ay talagang ipinagmamalaki yung kanilang mga investigative na mga klase ng pagpangangalat ng balita. Maraming mga issue ngayon, kumbaga ang taong bayan, iba yung sinasabi sa parang hakbang ng ating pamahalaan, iba yung tumbok ng ating pamahalaan, hindi diretso doon sa pangangailangan ng tao bayan. Marami pang mga issue na nakapalibot dito ngayon sa kasalukuyang administrasyon, yet hindi natin masyadong naririnig yung para mabalanse ang lahat po sa kasalukuyan, Ma'am Vivian.
Hindi lang yan, alam natin na hindi balanse. Alam na natin yan. Alam na natin ang propaganda kasi hindi naman tayo pinanganak nung 19 whatever, kopong-kopo, para hindi natin malaman. May Google na di ba? So this is the 21st century. So alam na natin na hindi balanse yan. Pero ang nakakatakot dito, sinungaling ang ating gobyerno. Tama. Yun ang isa pa sinungaling ang ating gobyerno. So, aside from addressing na lang sana kung ano yung mga hinaing ng taong bayan, magsisinungaling sila. So, yan ang talagang napaka-critical, no, na gawain ng isang gobyerno. Ano na Okay, so dyan lang po tayo sa video na yon. Magkakaroon lang po tayo ng isang comment o koro-koro para po maipaliwanag natin sa inyo ngayon na nanonood na may punto si Ma'am Vivian Velez. Okay? Let's try to recall sa panahon ni President Duterte, kung naalala natin, ang Vice President na si Leni Robredo ay napakarami pong pinagsasabi, karamihan nga below the belt na yun kontra kay President Duterte noon. Ang tanong dito, may nagrarally ba nung kapanahonan ni President Duterte? Abay, ang dami, yung mga demonyong party list, yung Anak Pawis, Gabriela, Student League, yung mga gayon, halos araw-araw o linggo-linggo ata sila nagrarally. Pero anong ginawa ni President Duterte noon? Di ba po hinayaan sila na magrally? Anong sabi ni Tatay Digong? This is a democracy. This is a democratic country. So may kalayaan ang bawat Pilipino na magpahayag ng hinain, damdamin sa mga officials, lalo na sa kumbaga hindi nila maintindihan ang paninerbisyo ng bawat politiko. Tama po, di ba? Even nung kapanahon nga balikan natin panahon ni President Duterte, there were times na may nagtanong sa kanya na mahal na Pangulo, eto pong Vice President natin na si Leni Robredo ay hindi na po tama ang kanyang paninira laban sa'yo. Nagpaplano po ang lower house noon na i-impeach si Leni Robredo. Pero anong sabi ni former President Duterte? Huwag niyong ituloy yan. Hayaan mo siyang mag-nyaw-nyaw. Naalala ko yun hayaan mo siyang mag-nyaw-nyaw. Bakit? Dahil demokrasi po tayo. Ito ang tanong ngayon sa gobyerno ni BBM. Bakit tuwing may rally, tuwing may mga grupo na maglabas ng hinaing sama ng loob sa kanyang administration, ay kanyang sinusupil? Katunayan yung nangyari doon sa may Bulacan nung isang linggo lang po. Actually, planado na po ang lahat na doon ipagdao sa isang napakalaking rally diyon po sa may Bustos, Bulacan. Ang tanong, ano nangyari doon? Madaling araw pa po, ginamit ng LGU ang mga pulis para harangin ang sinumang pupunta sa area kung saan pagdausan ang isang rally. Hanggang kinaumagahan, tanghali, hanggang hapon, kitang-kita po ng mga tao at saka yung mga kasamahan nating vlogger, talagang binablock nila yung mga kanto-kanto, yung pasukan papunta doon sa may Bustos, yung pagdausan ng rally. Andun yung mga pulis. Anong meron doon? Bakit ganon? Ito ang tanong bakit nga ganon? Bakit ang mga pulis ngayon ay nagpapagamit nitong mga tarantadong politiko? Nasaan dito ang freedom of speech? Nasaan na ngayon? Kaya lagi nating sinasabi, kapag patuloy si BBM na supilin ang pagtitipon ng bawat Pilipino para magpahayag ng saloobin o damdamin,
hindi ho magtatagal, magkakatotoo ang panawagan ni Ma'am Vivian Velez for a People Power. Sa katunayan nga, meron po siyang binuong grupo na BBM Resign at napakarami na pong celebrity ang gustong sumama sa kanya. Malay natin, baka next week, maumpisahan na yung isang malawakang pagtitipon ng mga tao. Dediretso na po yan sa EDSA. Kaya yung sinabi natin ulit, yung sinabi ni Tatay Digong, uulitin ko, sinabihan po si BBM na kapag wala kang gagawing matuwid sa iyong administration, dadanasin mo ang dinanas ng iyong tatay noon. Tama po, di ba? Tayo po, mga Pilipino, kung saan po kayong dako ng mundo, lagi po tayong magdasal. Labanan po natin ang demonyong administration na ito. Bakit po? Uulitin ko, tingnan nyo ang mga anak nyo, ang mga apo nyo. Hanggat nasa pwesto, ito mga tarantado na to, wala pong kinabukasan ang bansang ito. Wala ho. Maraming salamat sa inyo. Naway nagustuhan nyo itong ipinakita natin na video po ngayon. Ano man ang comment nyo, type nyo lang po dyan. Welcome po tayo. Pwede po kayo mag-advise sa akin kung ano pang mas maganda natin na ipapakita na video, pag-uusapan. Okay? Again, marami pong salamat from the bottom of my heart. Thank you so much for continuing support with this channel. Paki-subscribe nyo po, paki-share nyo po, sabihin nyo po yung mga kapamilya nyo na subscribe nyo ako dito. Ang ating layunin lang naman po ay makatulong po tayo sa mga Pilipino at sa kasamahan po natin mga vlogger para po pukawin ang mga damdamin ng mga Pilipino na tutulog. Pakakako siguro nag-aantay pa sila kay BBM baka mabigyan ng ginto. Wala pong ginto, tanso meron po. Okay? So, medyo nakakatawa pero yan po ang katotohanan. Maraming salamat po. Assalamualaikum sa mga kapatid nating Muslim. Thank you so much. Kindly share this video to all your family kung saan man sila. Marami pong salamat.